Yung ituturo ko po is burnout. Burnout po yung title. Ano po ba yung burnout? Yung po ba yung pag-exercise, pagtatanggal po ng fats? Actually, ano po, sa atin po, sa spirit po, meron din po tayo tinatawag na burnout. Yun po yung pagtatanggal po ng negative things sa mga life natin. Kasi 'di ba po, si Jesus nag-sacrifice na siya. Kaya dapat tayo, wala na po tayong inaalala. So, paano po ba? Ito po yung verse natin. And I now live by faith in the Son of God who loved me and gave His life for me. Galatians 2 verse 20b. So, ano po siya? Paano po ba tayo makakasama kay Lord through our faith? So, first po is to gain points kay God, from God. Makaipon tayo ng puntos para makapunta sa langit. Siyempre po, ano na po sa atin yung yung pinakauna po doon, meron po kasi akong ino-consider na 5 factors para makaakyat tayo sa langit. Ito po yung pinakauna para sa akin. Know your first love. Siguro naman po alam natin, know your first love. Wait lang po, hindi po yung dito or something. Alam naman po natin pinakauna na, kasi marami po yung nakaka-misunderstood po sa word na first love. Hindi po yun si boyfriend, hindi po yun si girlfriend, hindi po yun. Yung pinaka-first love po natin is si Lord. Sabi nga po sa Revelation 2 verse 3 to 4, You have endured and gone through hard times because of me, and you have not given up, but I do have something against you, and it is this you don't have as much love as you used to. So sinasabi ni Lord, ano daw, mahal na mahal, sinasabi nga daw natin ngayon na mahal natin siya. Pero pag binibigyan ba tayo niya ng problema, nasasabi pa rin po ba natin na mahal natin siya? Di ba po minsan parang nag-give up, nawawala sa direksyon yung ibang Kristiyano. Sabi nga po, hindi nawawala, nagwawala yung ibang Kristiyano. Nagaano siya, bumabaliktad siya ng daan. Instead na dumiretso siya ng daan papunta kay Lord, marami siyang nasasabi through sa nararamdaman niya. Nadadala tayo ng feelings. Yun po, kinakailangan po natin malaman kung sino po ba talaga yung unang pag-ibig natin. Siyempre, wag po natin kakalimutan na si Lord po muna yun. Bago ibigay sa atin si friend, si best friend, si boyfriend, si girlfriend, si Lord muna, nanggaling muna sa Kanya at dumaan muna sa Kanya lahat. Yung number 2 ko po is confess. Humingi po tayo ng tawad kay Lord sa lahat ng nagawa. Naiisip pa lang po natin na alam nating mali, ihingi na po natin agad ng tawad sa Kanya. And then the number 3 is forgive. Siyempre, paano po tayo hihingi kay Lord? Di ba nga po sinasabi, pag humingi tayo kay Lord ng tawad, dapat tayo din nakapagpatawad na para malinis na yung konsensya natin. Kasi po ako, example ko na lang po sa akin tsaka yung father ko. Dati po, always pinipilit po ako ng mom ko na patawarin mo na siya kasi lahat ginagawa naman niya. Iniwan po kasi kami ng father ko nung nasa tiyan pa lang po ako ng mama ko. Tapos bumalik po siya sa amin nung 13 years old ako. Siyempre po, nakita ko po lahat ng paghihirap ng mother ko. Kaya po, nung sinabi sa akin ni mama na patawarin mo na siya, syempre, in the sake na makita ko yung mama ko na masaya, sabi ko na lang, sige, oo, pinapatawad ko siya. Pero wala po yun sa puso. Parang lumabas lang sa bibig ko na sige, para lang pakisamahan kita. Pero nung time na yun po, nagsiserve po ako kay God, hindi ko po ma-feel yung presence ni God kasi meron pa pong nakahadlang sa puso ko na dapat si Lord yung nandun para totoo tayo nagpapatawad. And then yung number 4 ko po is trust. Sabi po sa Proverbs 3 verse 5, with all your heart you must trust the Lord and not your own judgment. Sa lahat po ng ginagawa natin, kinakailangan po natin yung pagtitiwala. Di ba nga po, minsan, hindi tayo makapagbigay ng tiwala sa isang tao. Sample, may ipapagawa tayo sa kanyang isang bagay. Kasi meron tayong doubt na, ay nako, baka maling magawa niya. Ako na lang kaya gagawa.
sa pamamagitan nun, parang dumudumi din yung isip natin, nagkakaroon tayo ng kasalanan. Kaya dapat iniisip natin, si Lord, lahat ng ginagawa niya may dahilan. Example na lang po yung bagyo sa Tacloban, sa ibang lugar din po ng Visayas. May ginawa yun ni Lord kasi po, may dahilan siya. Siguro para bigyan ng kaliwanagan yung mga tao na kailangan nyo na magbago kasi meron kayong mas dapat na gawin. Meron kayong kinakailangan maintindihan. Tsaka kagaya na lang, isa pa pong example is kagaya po sa family namin. Akala ko po, nung bagyo po sa amin, sa Tacloban, akala ko po, safe na po lahat ng family ko doon. Kagabi lang po, tumawag po yung tita ko. Yung tito ko po, si Tito Boy ko po, po pala siya, naiwan siya dun sa bahay namin. Siya yung nagbantay. Tapos, last day lang po siya nakita. Yung na-news po na 24 people po, 24 dead bodies po yung nakita dun sa gumuhong bahay. Isa po dun yung tito ko. Sabi po ng tita ko, kailangan niya magpakatatag para po sa family namin, para po sa pamilya niya. So, yung doon, yung lesson po na natutunan ng tita ko, hindi dapat nagpaiwan yung tito ko nang dahil lang sa malaki yung bahay, sayang yung bahay pag nasira, tsaka yung pera na nandun sa bahay, kasi yung tito ko po, hindi po siya mahilig maglagay ng pera sa bangko, nilalagay niya lang po sa vault. Nung nandun po siya sa bahay, sabi ng tita ko, kinikwento niya sa amin, kaya po siya nagpaiwan kasi yung vault, hindi po nila madadala. Binabantayan niya yung vault. Parang mas pinahalagahan niya yung pera. Hindi siya nagtiwala kay Lord na masira man lahat ng bagay dito sa mundo, nandyan lang siya sa taas, tinitingnan tayo, ginagabayan tayo. Kaya dapat lahat po ng bagay na ginagawa natin, hindi tayo natatakot. Dapat fearless tayong hinaharap lahat ng problema sa buhay. Yes. Yung number 5 po is do good works. So sa pamamagitan po ng 4 na yun, yung know your first love, confess, trust, and forgive. Sa pamagitan po nun, pag nagawa natin, makakagawa po tayo ng magagandang bagay, yung bukal sa puso. Kasi, pag hindi natin yung ginawa, sample, tutulong tayo, labag naman sa puso natin, parang hindi rin yung nafe-feel ni God kasi nakikipagplastikan lang tayo. Hindi lang sa ibang tao, pati rin sa sarili natin. Kasi minsan, ipagmamayabang natin, nako, tumulong ako sa kanya, tas ngayon, nasan na siya, ganun. Pag ako nangangailangan ng tulong, wala. Parang humihingi tayo ng kapalit sa binibigay natin kasi meron pang nakabara sa puso natin. Kaya dapat ginagawa natin yung 5 na yun. Yun lang po. Yung,